Before kayo upo mga kapatid, amen, sabihin mo sa iyong katabi, at salamat at nandito ka. Okay? We will be discussing, amen, one of the chapter sa libro na ginagawa ko mga kapatid, amen. I write a book, then siguro gagawa din ako ng mga tracts, mga pamimigay nating tracts mga kapatid. Meron naman tayong printer para madidistribute natin. Mahalaga ito dahil habang ito mga batang ito, yung mga nagsisimba, unti-unti nilang maiintindihan bakit sila nagsisimba. Ano ba ang ibig sabihin ng church? The importance of understanding the church. Ang kahalagahan ng kaunawaan, no? Kung ano ang simbahan, ano ang iglesia. Kasi nasanay tayo na tinatawag natin itong simbahan. So pag-aralan natin, ano ba yung simbahan? Bakit tinawag natin? Ano ba yung church? Ano ba yung iglesia? No? Yung tinatag ng ating Panginoon. So napakahalaga po na mahimay-himay natin ito para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, dahan-dahan natin maunawaan kung ano yung kabuuang plano ng Diyos. Kasi ang buhay natin dito, hindi lang tayo nagkaroon ng buhay na para mag-survive lang. No? Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon dahil mayroon pong purpose ang Diyos. Yun yung intindihin natin. Yun yung unawain natin. Bakit kaya ako napunta sa ganito? Bakit kaya ako nagkaroon ng pananampalatayang ganito? Bakit kaya ako na-invite ni ganito? Bakit kaya ako dinala ng magulang ko dito? Ano ang purpose? So we will be talking about the importance of understanding the church. Matthew chapter 16 verse 18 in King James Version, "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Bakit si Peter? Si Peter hindi naman siya ang founder ng church. Kagaya ng pinag-agawan na ang pinakaunang church daw sa Roma, mayroon naman nagsasabi pinakaunang church ay nasa Jerusalem. Hindi natin yan pag-usapan ngayon. Ang pag-usapan natin, paano ba natin maiintindihan yung importansya ng church? Kasi unless hindi mo maintindihan ito, mga kapatid, mananatiling kulang yung pagkakakilala mo sa Diyos. So unless maintindihan mo yung plano ng Diyos, mauunawaan mo yung importance ng church, dahan-dahan mong mabuksan yung mga gustong ipaunawa ng Diyos sa iyo. No? Before we can understand the foundation of the church, we must first understand what the church truly is according to the Bible. So dapat maunawaan natin, ano ba ang ibig sabihin ng church according sa Bible? Kasi yung pinaka-manual natin, pinaka-guide natin, ang Bible, ang salita ng Diyos. Hindi po tayo lalayo doon. Hindi natin papalitan ang salita ng Diyos sa tradisyon. Kasi marami pong relihiyon, maraming mga church, maraming denomination, maraming organization na napapalitan na ang salita ng Diyos sa tradisyon. Sumusunod na lang ang tao pero hindi naintindihan. Kagaya ng
pupunta ako sa church. Yung church, hindi ito. No? Sino ang church kagaya ng pinaliwanag ko sa inyo last Sunday? We are the church. The church is the body of Christ. Tayo yun. Kasi si Kristo, Espiritu na siya. Tapos na yung pag-appear niya as a flesh. Tapos na yun. But remember, John 4:24, God is a spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Bakit siya nagkatawang tao? Kasi para magkaroon ng dugo na ialay para mapatawad ang lahat ng mga kasalanan. Kasi kung walang pagbubo ng dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. So the sole purpose of why God manifested in the flesh in 1 Timothy chapter 3 verse 16, wala yan, pwede kayo mag-take note. For without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Sa 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Bakit? Para iligtas ka, iligtas ako, iligtas tayong lahat. Kasi ang Diyos naman Espiritu. At isa sa purpose ng Diyos para maunawaan niya kung ano ang tao. Kasi unless wala ka doon, hindi mo maintindihan kung anong feeling ng tao. Kasi ang Diyos, lagi niyong tandaan, huwag niyong i-misinterpret. Ang Diyos, hindi tao. May kausap ako? Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun yung kaibahan doon. Kasi kapag hindi natin naintindihan yon, mawawala tayo sa senaryo. Kaya kapag nagtuturo ako, dapat in layman's term. Dapat maiintindihan ninyo. Para, kahit wala na ako, maituro nyo sa iba. Okay? So many people view the church as a building. O sino yung dati, nakakala natin ang church building? But, pag tinuturo, hanggang yung tinuturo, yan, church yan. Kasi ang akala natin, yung church building. Tama, mali? No? Akala natin, nandoon yung Diyos sa church, diyan ka lang ha. Pagkatapos na yung magsimba sa'yo, uuwi kami, diyan ka lang, wag kang aalis diyan. Kinukulong natin yung Diyos. Yun yung isip natin noon. Excuse me. Diba? Kasi akala natin ang church building. Long time ago, whether you are, the old religion na, yun yung ating nakasanayan, or bago ka na, mayroon ka ng ibang denomination, yung isip natin, Sister Chanel, akala natin talaga yung church a building. Kasi nililito tayo sa mga tinatawag na turo at mga tradisyon na hindi naman ito totoong salita ng Diyos at you cannot even found in the Bible. Nasanay na lang ang mga tao. Kaya nga, kausap ko yung pinsan ko, isang negosyante din kahapon, nag-usap-usap kami. Business connection. Ang sabi niya, matagal daw niyang naiintindihan kasi akala niya noon na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, bawal po maging mayaman. Pangalan niya ay si Roger Lansang. Ipapamit ko yun sa mother ko. Kita kami kahapon.
Sabi niya, talaga? Oo. Kasi ang turo noon, kapag yumaman ka raw, hindi ka makapasok sa langit. Meron ba tayong concept na ganon? Pero naiinggit tayo sa mga mayayaman. Di ba? At ang tingin natin, kapag mahirap tayo, makapunta tayo sa langit. Brother Sinon, mahirap ako, makapunta ako sa langit. Sure ka? May kausap ako? Oh. Wala namang problema kung mahirap tayo. At wala ding problema kung mayaman ka. Kasi mas marami pang ang mayabang na mahirap kaysa mayaman eh. Hindi. Parang wala ako naririnig. Di ba? So, yun yung view natin. Kaya dapat maunawaan natin yung kahalagahan kung ano ang church. So, dahan-dahan natin himay-himayin. Kasi part ito ng libro na ginagawa ko, mga kapatid. Ano pa? Many people view that the church is an organization. Kaya nga, pag may organization ka noon, Brother Sinon, akala mo, ito na yon, ito na yung church. Bantay Abot Church. Ay, ito na yun, ito na yung paniniwalaan namin. Kasi yun yung nakagisna natin. Or may denomination ka. O, pag tinatanong ka, anong religion mo? Ano po ako? Protestant, Catholic, Pentecostal, Baptist, ano pa? Methodist. Diba? Yun yung nasa isip natin, denominational. Kasi hindi naman natin naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng church. Pero kung may uunawaan mo na yun, maiintindihan mo na yun, ang makapangyarihan, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Kasama mo pala, why? You are the body of Christ. The church is the body of Christ. It is not the building. It is not an organization, denomination, or a religious institution. Would you say amen? However, Scripture revealed that the church is much more than these things. Higit pa dan. Pero hindi kasi tayo nakakawala doon sa tinatawag nating mga tradisyon na pag-iisip. Kaya hanggang ngayon, saan ka pupunta? Sa church. Hindi mo naintindihan na ikaw pala yung church. Kasi akala natin ang church building, akala natin ang church relihiyon, akala natin ang church ay grupo, akala natin ang church pangalan ng isang denomination. Yung nga, di ba, matagal na kayo dito nagsisimba. Wala nga kayo nakitang karatula natin. Because it doesn't matter. What matters most is you understand the importance of the church. You understand who Jesus Christ is. You understand, amen, that the church is the body of Christ. You understand, mga kapatid, na pinili ka ng Diyos. What does the Bible mean by the church? Himayan natin. Balik tayo sa simula. The word church came from the Greek word ecclesia. Kaya nga mayroong word na iglesia. Yung Greek, kasi ang Bible, isinulat ito ng mga Bible scholar from Greek, Latin, then tinatranslate into English. At hindi nyo ba alam na yung unang nag-translate ng Bible ay kinatay? Si Tyndale. That's the history.
Kasi natatakot yung mga religious group na maintindihan nila yung Biblia. Kaya noon, kung mayroon kayong ditong lumang relihiyon, ayaw ko lang banggitin, kasi uso na ang cyber libel ngayon, naka-video tayo. Ayaw noon ng mga leader na magbasa yung mga membro. Kaya tinawag doon na banal ang aklat, Holy Bible, hindi pwedeng hawakan. Ang hahawak lang yung mga leader, yung mga pare, yung mga pastor, yung mga ministro. Bawal hawakan sa mga membro. Kaya ngayon, ang naging problema, yung mga membro, wala ding dalang Bible. Patay tayo dyan. Okay lang kung walang Bible. Meron kayong Bible app sa cellphone. Meron ba? Oh. Pangalawang tanong, binasa mo ba? Yun lang. Di ba? Tapos panay ang ano mo, paano ako mag-survive nito? Ano ang gagawin ko? Nandyan lang ang sagot sa Biblia. Sabi nga Sister Claudia anong suotin mong damit? Sabi ko, yan, ito. Para maalala ko si Sister Trining kasi tuwing birthday ko or Pasko, nagbibigyan ng damit ko ton. Ito yun. Tatawag yun. Pastor, anong gusto mong kulay? Bibidyo call yun. Ito yung mga damit. Ay, gusto niya yung mga long sleeve ko. Kasi nakita na niya na nagsusot ako ng aro. Ayan. Sabi na niya, aro din yung binibili ko, Pastor. Ayan. Yun. Sabi ko, mahal po yan. Ay, di po. I will not offer anything that cost me nothing. Yun yung turo mo, Pastor, di ba? Opo. At yun yung Sister Trining, yung nanay ni Brother Jerome. Yun yung nagprophesy sa akin 2 years ago. Nag-prayer meeting kami doon sa bahay nila. Sabi niya, Pastor, pagpatak po ng 2025, magkaroon ka ng mga sasakyan. Ay ko, siguro, ayaw mo na bang sasakay dito sa Hammer natin? Ayaw ko nang sasakay. Baka si Ang na lang siguro ang sasakay. Kinabukasan, namatay po siya. At bumilang ng ilang buwan, natupad yung sinasabi niya. Kasi totoo ang Diyos na pinaglingkuran natin. Amen? Ginamit lang yung Sister Trining para kausapin. Kayo ngayon, ginagamit lang ako para makikipag-usap sa inyo, para maunawaan ninyo kung anong plano ng Diyos sa buhay ninyo. Diba? Kasi meron talagang gagamitin. Kaya nga, sinabi dito, ano ang meaning ng church? Ecclesia, the called out assembly, or the called out people. It refers to the people whom God has called out of the world to belong to Him. Mga pinili, tinawag. Kaya kung alam nyo lang gaano ka kaswerte, sabi mo sa iyong katabi, napakaswerte mo. Di ba? Kasi pag hindi mo naintindihan yun, wala lang, tradisyon yun. Pupunta ka sa church, tayo, opo, kanta, opo, tapos nun, uwian na. Wala kang naintindihan. Wala lang, parang, wala. Sayang din naman. Malay mo, pagpapalain ako dito. Di ba? Puro ka pagbabaka sakali. Pero iba yung naiintindihan mo, Mike. Iba yung nauunawaan mo. Ano pala ang ibig sabihin ng church? Bakit ako nandito? Ang purpose pala noon, tinawag ka niya, pinili ka niya sa milyon-bilyon na mga tao. Ikaw yung isang tinawag, pinili ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya kung naunawaan mo yun, napakaswerte mo. Bakit? Kasi isa ka sa napili. Di ba? You see, man? Jesus did not say, I will build
a building. Kasi akala kasi natin yung church building talaga eh. Magtayo tayo ng church. Kasi akala natin, church ito. Yung iba naman, pagandahan ng church. Yung iba naman, tingnan mo, naglindol sa Jinsan. Yung church namin, hindi nagiba. Talagang nandito ang Panginoon sa amin. Sigurado ka? Yung mga nagnakaw ng malita-malitang pera, nakatayo pa rin yung bahay nila eh. Yun ba yung dahilan mo? Hindi. Kasi kasama yan, yung lindol, bagyo, mga force majeure, mga kapatid, kasama yan sa dapat nating paghandaan. Kasama yan sa coming, tinatawag yan ng lingwahe na coming of the Lord, ibig sabihin judgment, mga pocket judgment. Anytime, pwede mangyari sa Tansa Cavite, pwede mangyari sa Tracy Martires, pwedeng mangyari yan sa Pasay, pwedeng mangyari yan sa kahit saang lugar, mga kapatid. Anytime. Kaya kinakailangan lagi tayong magiging handa. Ang church ay hindi building. Bakit? Hindi kasi sinabi ng Panginoon na I will build a building. Ang sinabi niya na I say also unto today that thou art Peter, upon this rock I will build my church. And the gates of hell, tandaan ninyo, plural gates. Ibig sabihin, marami pong humaharang na gates sa'yo bago ka makarating doon sa gustong ipaabot ng Diyos sa'yo. Hindi ba? Maraming mga hadlang. Nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka. Di ba? Yung mga pangarap mo na gusto mong abutin, hindi ka kaagad makarating doon. Bakit? May mga harang. Diba? Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4, kaya nga, gates of hell. Marami pong imperno sa buhay mo na humaharang. Kaya dapat malagpasan mo yan. Kaya hindi biro na tinawag ka ng Panginoon kasi pinili ka niya na kahit ang mga pintuan ng imperno, ng Hades, even the gates of hell shall not prevail against you. Kahit anong pagsubok, problema, kawalan, karamdaman, sitwasyon, malalagpasan mo yung mga imperno na yan, yung mga gate na yan, mababasag yan. Why? Dahil binibigay sa iyo ang susi ng kaharian. Yun yung sabi ni Jesus Christ. After niya sinabi, I will build my church. At ang sabi niya sa kanyang mga lagad, if two of you shall agree, whatsoever you shall bound on earth shall be bound in heaven. Sabi niya sa kanyang mga disipulo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi. So kahit may gate yan, nakalock yan, may susi ka, i-unlock mo. Pero kahit alam mo na may susi, minsan matagal pa rin mabuksan yung... Sino nakaranas doon? Alam mo, minsan nabaliktad mo, minsan tama naman, pero hindi mo pala nabaon mabuti. Hindi mo agad mabubuksan. Tama ba? Kaya minsan, easy ka lang. Huwag kang magmamadali. Huwag ka rin ma-high blood agad. Huwag kang magpanik. Easy lang. Hawak mo yung mga susi. Sabi mo kasi yung katabi, hawak mo ang mga susi. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Huwag kang mag-alala. So kahit may mga harang, hawak ko. Bukas. May sitwasyon, part of the gates of hell, bang, bukas. Part sa hadlang ng mga pangarap mo, buksan mo.
Ba? Buksan mo at papasukin ako. Di ba? May kanta pa rin, ano? Di ba? Mahalaga yun. May kausap ako. So anong dapat ating ipag-alala? Wala. Pag hawak mo ang bit, hawak mo ang susi ng kaharian, may dapat ka bang ipagkakalala? Tinawag ka eh, pinili ka eh. Di ba? Ang kaharian ng Diyos parang Pinoy Big Brother. Napakaswerte mo dahil napili ka. Nung kahirapan namin noong Sister Claudia, sabi ko, pipila kaya ako dyan. Yung sa MUA, daming nga kapila doon. Pipila kaya ako dito. Malay mo, mapili ako. Yun pala, ano yan? Ang tawag nito? Yung naka-program na. Scripted. May mga napili na pala yan sila. May mga iba lang na kinukuha, pero majority niyan, 80%, anak ni ganito, kakilala ni ganito, pick ni director, pick ni ganito. Kahit pipila-pila ka dyan, kahit anong tumbling-tumbling mo, ay, okay, wala. Uwi ka na. Kasi scripted yan. Kahit anong tumbling-tumbling mo dyan. Kukuha lang yan ng gusto nila. Kunti lang. Pero majority niyan, mga anak ng dating aktor, anak ng dating singer. Tapos kukuha ko nyari yan sila ng medyo mahirap, na medyo mayroong kwento ang buhay. Yan, itong papanalonin natin. Kasi program yan eh. Programa nga ng TV eh. Scripted. Diba? So the church is therefore the community of believers who have placed their faith in Jesus Christ and have been united by the Holy Spirit into one body. So tayo yon, pinagkaisa tayo, di ba? Sa isang purpose, mga kapatid. Sa isang layunin. So kapag dahan-dahan mo nang naiintindihan, ito pala ang ibig sabihin ng church. So, why understanding the church is important? Bakit daw mahalaga na maiintindihan natin, amen, kung ano ang ibig sabihin ng church? Kinig kayo mabuti. Unless we understand the true nature of the church, we cannot understand its foundation. Kung hindi natin naunawaan, mga kapatid, amen, kung ano ang ibig sabihin ng church, hindi din natin mauunawaan, maiintindihan ang pundasyon, ang purpose, ang mission, ang destiny. A wrong understanding of the church leads to confusion. People may place their trust in traditions, institution, or human leaders rather than in Christ Himself. Yun yung nagiging problema natin. Kasi matagal na panahon, nasanay tayo, mga kapatid, na confused tayo sa maraming tradisyon. Diba? Kaya nga nagiging boring yung life mo. Nagiging boring yung pagiging church mo. Nagiging boring yung pagiging Kristiyano mo. Bakit? Kasi hindi mo naintindihan eh. Mayroon palang purpose. Bakit kaya ako nandito? After dito, after nagturo si pastor, after may sermon na itinuturo si pastor, ano ang susunod kong gagawin? Parang ako teacher, kayo mga estudyante, na ngayon lahat tayo nakapag-aral, tama? Lahat tayo naranasan na pumapasok sa school mula Monday hanggang Friday. Anong purpose? Bakit palagi kang pumapasok? Para matuto. Then ano yung purpose mo? Ano yung mission mo? Ano yung destiny mo?
Sa church, dapat ganun din. Dapat may aim ka. Dapat may mission ka. Dapat may destiny ka. Bakit ako nakikinig? Bakit ako? Ano bang sinasayang ko yung oras ko dito? Ano yung purpose ko? So, mayroon pala tayong dapat gagawin, mga kapatid. At kapag nauunawaan na natin yon, dahan-dahang magbubukas yung oportunidad, amen, ng kalangitan. Kasi kahit magtambling-tambling ka, aabot sa 5 yung, anong tawag nun? Yung sideline mo. Pagising mo sa umaga, titinda ka na ng pandesal. Ba? Pagka snack time, nagtitinda ka na ng turon. Pagtanghalian, nagtitinda ka na kung ano-anong tinitinda mo. Unless hindi mo maintindihan yung purpose ng Diyos, bakit ka tinawag niya, mananatili kang clueless. Pero kapag naunawaan mo na, habang gumagawa ka, mga kapatid, nai-inspired ka. Inspired ka sa trabaho mo, inspired ka sa negosyo mo, inspired ka. Bakit? Mayroon kang destiny. Mayroon kang misyon. Would you see, amen? 1 Corinthians chapter 3, verse 11, basahin natin, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang purpose, mga kapatid, bakit tayo nandito ay dahil kay Kristo. May kausap ako. Hindi dahil sa atin. Kasi ang nagtawag sa atin, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo. May kausap ako? Sino ang nagtawag sa atin? Sino ang nagtawag sa atin? Si Jesus Christ. The church is stand upon Christ alone. He is its founder, savior, head, and cornerstone. Siya lang, mga kapatid. Na kahit wala ako dito, dahil tayong lahat, church, at ang ating founder, hindi si Pastor Don. Ang founder natin, si Jesus Christ. Kasi ilang years, mawawala na ako. Kaya nga mayroong nagkakaproblema na grupo. Ina-idolize nila kung sino yung leader nila. At kung mawala yung leader nila, magkakaproblema. Diba? Bakit? Kasi ang focus natin sa tao. Pero kung ang focus natin sa ating Panginoon, kasi siya yung founder, siya yung ating savior, siya yung ating head. Would you see, amen? Medyo boring yung tinuturo natin, pero dapat maintindihan kasi natin yon. Dapat maunawaan natin. Kasi unless hindi mo maiintindihan kung sino ka, ano yung plano ng Diyos sa iyo, mananatili kang hindi mo naunawaan. Hindi mo naintindihan. So going back to the early church, to understand the church correctly, we must return the pattern revealed in the New Testament. The early church was not identified by, magnificent buildings or denominational names. It was a fellowship of believers devoted to Christ. Ngayon na lang,
Sa panahon natin, pagandahan ng building. Anong church ka? Ito yung church namin. Ang ganda ng building namin. Aircon. Kahit maglindol, hindi nasisira. Hawak namin ang beat. Kami na. Wala nang ibang kaligtasan kundi kami na. Kasi yun yung ating iniisip noon. Ngayong tao nag-iisip eh. Kaya anong ginawa ng sinauna nating relihiyon? Kahit wala ka pang naunawaan, kahit wala ka pang naiintindihan, binibinyagan ka na. May kausap ako, para magiging Kristiyano ka. In Mark chapter 16 verse 16, ang dapat binyagan lang, ang dapat bautismuhan lang. May kausap ako, yun yung may pananampalataya. Mark 16:16, ang sinumang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi ay mapapahamak. So, kailan ka lang bautismohan? Kailan ka lang bibinyagan? Kapag may pananampalataya ka na. Kapag may kaunawaan ka na. Kaya nga, kahit boring, itinuturo ko sa inyo kung sino yung church, sino ka, ano ang plano ng Diyos sa iyo, bakit ka pinili, bakit ka tinawag. Ngayon, maunawaan mo na, kailangan ko palang tanggapin si Kristo para magiging katawan niya ako. Para magiging kabahagi niya ako. Unless hindi mo siya tatanggapin, hindi ka kabahagi niya. Can you imagine, binyagan natin yung ganyang bata. O, Kristiyano ka na, buhusan kita ng tubig. O, Kristiyano ka na. Sabi ko na sa mga anak ko, 3 years old, 5 years old sila, sabi ko, may naintindihan ba kayo na nakatira tayo sa Pasay noon? Kunti po. May naalala kayo? Wala na eh. O sige, lahat kayo, sa dati nating relihiyon na nabinyagan, may naalala kayo na bininyagan kayo? Na sinabihan ka, Kristiyano ka na? Paano ka naging Kristiyano? Hindi mo nga alam. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kaya nga kasi ang concept kasi natin, yung relihiyon noon, yung church noon, mga magnificent buildings, mga denominational names, paggandahan ng pangalan, paunahan ng pangalan, beautiful church of the living God. Ah, grabe, isipin mo naman. Holy, holy, holy church. Isipin mo, siya na pinakahuli talaga. Maliligtas kami, church. Dito tayo. Yayaman lahat dito, church. Dito tayo. Diba? Hawak namin ang beach church. Dito tayo. Woo! Amen? Kasi yun yung concept na natin, binabasag natin yon. Para paglabas mo dito, lagi mong, hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Ito lang pala ang kailangan ko. Diba? Diba? Hindi pala beat, faith pala. Diba? Labas mo dito, hawak ko ang faith. Hawak ko ang faith. Diba? Hindi na beat, faith na. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. The Bible described the first believers, and they continued steadfastly, in apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Kaya nga, sinasanay ko kayo, magbaon tayo. Kasi pagkatapos ng doktrina, pagkatapos ng pagtuturo, pagkatapos ng fellowship, mga kapatid, dapat nagkakainan tayo. Para may banding. Si iba nga, hindi natin kilala.
Hi, sister. Mayroon ka bang kapatid na hindi mo kilala? Mayroon ka bang kapatid hindi mo alam kung saan nakatira? Tinawag mong brother, sister. Tapos, ano pangalan mo, sis? Pwede yun. Yung nanay, tatay minsan nakakalimutan, nagkapalit-palit yung pangalan. Pwede yun. Pero kilala mo pa rin na anak mo. Di ba? Minsan, 3 lang yung anak ko. Bill out. Rain out. Jai! Di ba? Tagal. Kasi 3 nga lang yun. Paano pag 12 yung anak mo? Mula ulo hanggang dami mong babanggiting pangalan. Di ba? Handa na ba kayo sa kainan mamaya? Para mahina yung yung malakas lang nag-imin, yung may baon Kahit naman wala kayong baon, share pa rin tayo. Sinabi ko. And they continue this. Yun yung 2,000 taon na. Kaya nga pinapractice natin, 2,000 taon na yan. Namatay na silang lahat, ilang generation na yon. Di ba, kinumpute natin ilang generation yon? Yung 2,000, divide mo ng 70, kasi 70 yung buhay ng tao. Ilan yon? Ilang generation yon? 2,000, divide mo sa 70. Ilang generation? 28 generation. At kung anong mayroon ka ngayon, namana mo yan sa mga ninuno natin. Yung genes. Di ba? Doctrine, fellowship, breaking of bread, then prayer. Ganun lang kasimple. Mahirap ba? Mahirap ba ang church? Hindi. Masaya nga Masaya. Di ba? The early church was characterized by faith in Jesus Christ. Dapat mayroon tayong pananampalataya palagi, mga kapatid. Ba? Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya, mag-uumpisa yan sa pakikinig sa salita ng Diyos. At habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, doon magsisimula na magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang pananampalataya na yun, samahan natin ang gawa. Because faith without work is dead. Nanampalataya ka, Panginoon, nanampalataya ako. Samahan mo ng gawa, pumunta ka sa fellowship. Di ba? Amen? Panginoon, nanampalataya ako na maabot ko yung goal ko. Ngayong 2027, magkaroon ako ng sariling bahay. Sinong gustong magkaroon ng sariling bahay? Anong gagawin? Hindi lang hanggang faith. Dapat may work. Sabi ni James, for faith without work is dead. Kaya kung pananampalataya lang, lagi ka lang nampalataya. Panginoon, ayon sa advertisement na nakikita ko sa pita, kapag nagbibigay ako sa mahirap, bibigyan mo ako ng sports car. Problema kasi hinati mo, kalahati lang din yung sports car. Diba? Kaya kung may faith ka, anong kasunod? Obedience to the word of God. Diba? Susundin natin yung salita ng Diyos, mga kapatid. Ano pa? Fellowship among believers. Kaya magbaon tayo. At dito tayo kakain. Fellowship. Diba? Di ba masarap mag-fellowship na may kinakain?
Subukan nyo mag-fellowship kayo, tapos titigan lang. Fellowship tayo. Okay naman yung prayer and fasting. Diba? Ano pa? Prayer and worship. Ano pa? Evangelism. Kaya gagawa ko ng tracts. Mag-evangelism tayo. Puntahan natin yung mga dati, mga nanlalamig. Huwag na yung may simbahan na. Hayaan na natin yun sila. Liban na lang kung babalik sila ulit dito. Hindi kasi ganun ang Panginoon eh. Remember, yung prodigal son, yung tatay, hindi naman niya hinanap yung anak niya. Kasi ligtas na yun eh. Pero kapag hindi pa ligtas, Mike, ang explanation ng Panginoon, He lived the 99, and what? Ano ginawa ni Jesus Christ? Hinanap niya yung isang tupa na nawawala. Kapag nawawala, pero pag umalis dito, yan natin bumalik. Babalik yan kung gusto niya. Tingnan mo yung prodigal son. Oh, anong ginawa niya? Sa daming-daming yung ginagawa, bumabalik. Kapag bumalik ka, open arms. Bukas lagi yan, walang lock. Pag pupunta ka, bukas yan. Diba? Ako yung pastor na sa ibang church, pag papasok ka na uli. O sige, mag-undergo ka ng rehabilitation. Mayroong reapplication. 5,000. 5,000. Bayad ka. Sabihin mo, wala pa akong 5,000 backslide ka uli. Oo, totoo yan. Hindi ako nagbibiro. May mga grupo na sa simula lang, okay ka, nililibre ka lagi, Brother yan. Pag okay ka na, matagal ka na naming ilibre, Brad, ha? Okay ka na, ikaw naman ang libre dito sa mga bago natin. Alamin yan, magkano ang sweldo mo, saan ka nagtatrabaho. Dililista yan. Brad, ting sweldo na ngayon, di ba? Kinsina katapusan. Ba't ito lang yung binibigay mo? Di training ka ulit. Dito ka, titraining ka, kausapin ka namin ulit. Yan, ito ang purpose mo. Oh. Gusto niyo yung ganon? Ha? Paglagay pa lang dyan, makikita mo na yung pangalan mo. Generos Villanueva. Dami kong kulang Gusto niyo yung ganon? May nakita kayong church na ganon? Ha? Pagpasok mo pala, makikita mo yung pangalan mo. Dami kong hindi binigay Pero hindi ganon ang church. Amen? Bakit? Kasi mayroong love and unity. Diba? Kapag may love ka, siyempre hindi ka na puwersahing, magbigay ka. Wala ka nung nakarang Sunday, ibigay mo yung mo. Walang ganon dito. Kasi may puso ka na Alam mo na kung anong ginagawa mo. Kailangan diktahan ka. Tama, mali. Ba? Sa gobyerno nga pag bibili ka, nagreklamo ka pa, bakit may VAT ako? Lahat ng, sabi ko nga sa mga anak ko yung binibigay nila na, kunyari, 1,000 sa mga estudyante, atin din yan, milyon-milyon kada taon yung binibigay natin yan. Bili tayo ng load, may tax. Bayad tayo sa kurente, may tax. Tubig, may tax. Bibili tayo ng bigas, may tax. Lahat ng ginagawa natin, may tax yan. Binabalik lang yan sa atin. Senior citizen, di ba? Diba? Sino mga senior na dito? Diba? Meron kayong bonus? Kada taon? Kada buwan ba yun? Wala pa. Reklamo ng Sir Elby. Wala pa. They understood that they were God's people and God's spiritual house. Naiintindihan ng church doon
na sila yung, mga tao ng Diyos. At saka, tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos, hindi itong building. Sino ang tahanan ng Diyos? Tayo. Diba? Kaya nakakahiya, nagagawa ka ng kalukuhan, nakakahiya na magsisinungaling ka, nakakahiya na gumagawa ka ng hindi kaya sa paningin ng Diyos. Kahit walang nakakita sa iyo, kasama mo siya kahit saan ka magtago, kahit akala mo walang nakakita sa iyo, mayroon kang kasama. Yun yung dapat maintindihan natin. Would you see, amen? Diba? So, yun yung mga pag-aaralan natin. Next Sunday, pag-aralan natin yung foundation ng church. Mahalaga to. Bago lang naglindol. Bakit bumagsak yung ibang mga building? Bakit? Mayroon doon pinatigil kasi mahina daw yung pundasyon. 2000, ilan pa yun? 2010 pa ata. May building doon sa Jinsan. Matagal nang pinatigil. Kasi mahina daw yung pundasyon. Pero, nananatili, hindi bumagsak. Pero yung pinahintulutan ng city engineering, dapa. Bagsak. Bakit? Mahina ang pundasyon. Kaya nga nauso ngayon kapag gumagawa ng building, bakal. Kasi ang bakal, sumasayaw lang yan. Nagbibind-bind lang yan. Ang simento, kasi maraming klase ang lindol eh. Tectonic at saka, ano ba yan? Tectonic at saka, yun yung naalala ko lang nung high school ako. Volcanic earthquake. Mayroong paganon na lindol, mayroon ding paganon na lindol. Yung nangyari sa Jinsan, paganon. Kaya nakikita yung nagbibideo, yung mga tao, maganon-ganon. So mahalaga po yung pundasyon. Kapag matibay ang pundasyon mo bilang mananampalataya, habang bata ka pa lang, mga kapatid, kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin, kahit anong sitwasyon, kahit anong karamdaman, kahit anong mangyayari sa buhay mo, mga kapatid, nananatili kang matatag. Why? Kasi alam mo kung sino ka, alam mo kung anong mission mo sa buhay. Alam mo yung destiny mo. Kaya confident ka ngayon. Kaya tingnan mo si Pablo. For to me to live is Christ, and to die is gain. I fight a good fight of faith. I finish my course. Ayun, mga confident, mga kapatid. Why? Kasi naintindihan nila ang plano at kung bakit sila tinawag ng Diyos. Would you see, amen? So, Jesus Christ is the foundation. Who is the foundation of the church? Jesus Christ. The church is founded upon the person and work of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Christ's death, burial, and resurrection, and lordship form the unshakable foundation of the church. Kahit anong mangyari, kahit anong shape ng mga pagsubok, nananatili kayo. Tingnan mo, ang relasyon na matibay kahit anong pagsubok. Sabi ko nga kay Sister Claudia noon, kung ang relasyon natin mahina,
konting pagsubok lang, ba? Nagtitinginan lang tayo na wala na tayo makakain, hiwalay na tayo. Pero kapag matibay ang pundasyon ninyo, kausap ako, kaya nga mahalaga na maintindihan talaga natin kung sino tayo. Bakit tayo tinawag? Bakit tayo pinili ng Diyos? Oh. Pag matibay yan, kahit anong mangyayari, mga kapatid. Diba? Can you imagine Jesus Christ? Anong sinabi ni Jesus Christ? Though we die, kahit tayo mamamatay, you will live again. Because I am the resurrection and the life. Na kahit daw tayo ay mamamatay. Di ba? Ang ending ng tao, kamatayan, yun yung pinaka nakakalungkot. Sino nakaating ng kamatayan, mga kapatid? Tapos tumatawa ka habang may namamatay. Wala. Nakakalungkot na yung pinaka-ending ng tao, yun yung kamatayan. Pero yung kamatayan pala na yun, isang tagumpay. Hallelujah. Diba? Yung manig sa bansa natin, yung namatay yung 2 player ng Ateneo na nagtitraining doon sa Aurora. Diba? Breadwinner yun si Rene. Diba? Dami pang mga magkakapatid namatay. Hindi alam kung anong gagawin ng nanay. Wow, Diyos ko po, anong gagawin ko? Wala na. Nakita ko nga nag-birthday siya noong May 8. Ba? Yung kanilang kisame ay karton. Pero matindi yung niya. Nag-MVP siya ng palarong pambansa. Ba? Dinala siya dito sa Manila para maglalaro sa Ateneo. Ilang araw lang, binawian ng buhay, nalunod. Maraming kwento, hindi natin alam. Huwag natin pakialaman kung anong kwento, anong drama nun. Pero, nakakalungkot. Di ba? Pero kapag naintindihan mo, diba? Kaya tayo, kinig kayo, before I end this message, kung tapos ka na, tapos na yung mission ng Diyos sa'yo, ialay mo na yung buhay mo sa Kanya. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Bigay mo na sa Kanya. Ako nung dying na ako, malapit na akong mamatay, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung wala ka nang ipapatrabaho sa akin, wala ka nang mission sa akin, kunin mo na ako. Pero, kung mayroon ka pang plano sa buhay ko, alisin mo ako dito. Tanggalin mo ako dito. Suddenly, pinakita ng Diyos sa akin. Imagine, punong-puno na ng pasa yung katawan ko, nasira na sa toxic na yung mga dugo ko, nangyayari ko na naintindihan yung buhay ko. Wala kang ganang kumain, irritable ka, nahihilo ka, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo bukas. Pero ngayon, after 3 years, or 4 years, 4 years ago, nandito pa rin ako. Bakit? Plano pa ang Diyos. May purpose pang Diyos. Kaya nga, yun yung dapat nating maintindihan. Just ask God, Ama, ano bang purpose mo? Bakit mo ako tinawag? Anong plano mo sa akin? Kaya sabi ko sa inyo, intindihin mo yung plano ng Diyos sa iyo. Panginoon, humihingi ako ng pagpapala sa iyo. Now, ang tanong, anong purpose mo? Bakit gusto mong pagpapalain? Sigurado ka na kapag pinagpala ka ng Panginoon, maalala mo pa siya? May kausap ako? O baka wala ka na dito?
Sigurado ka na yung inihingi mo, ikakabubuti sa'yo? Pati paghingi natin sa mga bagay sa Panginoon, ang Diyos, sasagot yan. Pero sigurado ka ba sa hiningi mo? Baka mamaya, humingi ka ng ganito pero mawawala ka. Madidiskaril ka. Kaya napakahalaga na kapag humingi ka man sa Panginoon, hindi ang aking kalooban, Panginoon. Iyong kalooban pa rin ang masusunod. Kung ibibigay mo yan, kalooban mo. Kung hindi, meron ka pang ibang ibibigay sa akin. Kung marating ko yan, kalooban mo. Pero kung hindi, meron ka pang mas malaking ibibigay sa iyo. Amen? May kausap ako mga kapatid. Yun kasi ang gusto ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya. In all things na gagawin natin, in everything we do, sabi ni King Solomon sa Proverbs, chapter 3 yata yan, we need to put God first so that He will direct our path. Gagabayan ka na niya. Smooth yung buhay mo. Kahit may mga problema, may mga pagsubok, kaya mo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Woo! Amen? Tatayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Next Sunday,